Good morning, church. Good morning. Yan, tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay sabay-sabay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. As we start po, sabi lang dito sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory." Diba? Tunay nga ang Panginoon, never magkukulang at never tayong pagkukulangin sa araw-araw na pangailangan natin. Ngayon po, ang oras para ibalik natin yung papuri at pasasalamat natin sa Panginoon. Let's sing for the Lord. Palakpak po natin yung mga kamay natin para sa Panginoon. Yes, Lord. Let's sing. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Yes, Lord. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Let's sing, King of Majesty. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Just sing. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sabay-sabay po tayo, let's sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Let's sing, King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Let's sing, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Let's sing, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, Lord. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Lord God. Let's sing. Of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sigaw po natin sa Panginoon. Jesus, you are the Savior of my soul. Yes, Lord. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Lord God. Let's sing. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Let's sing, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Let's sing.
Lakbak po natin mga kamay natin. Sa mga nakakaalam po nung kanta, sabay-sabay natin kantay. I know you rescued my soul. Yes, Lord. His blood has covered my sin. I believe. Yes, Lord, we believe. I believe. And my shame is taken away. And my pain is healing His name. I believe. I believe. I raise and I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let's sing and know. I know He rescued my soul. Yes, Lord. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. And my pain is healing His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Let's sing this song. My Redeemer lives. Yes, Lord, my Redeemer. My Redeemer lives. Yes. My Redeemer lives. You lift my burden, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Yes, Lord, palakpak tayo sa Panginoon. Let's sing my Redeemer. My Redeemer lives. 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 My Redeemer As we continue to praise God and kumanta sa Panginoon, di ba? This morning, na maaaring alalahanin natin kung paano nag-work yung Panginoon all throughout the week. Di ba? We struggle, may pagpapala. But this time, ito yung oras na para ibalik natin sa Panginoon kung ano yung mga nangyari sa atin sa buong week na to. So as we sing this song, Just Be Natural, sa harap ng Panginoon, and we have all the freedom to sing and raise our hands. So kung tayong mahiya na kumanta sa Panginoon, itaas yung kamay natin sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan nito, napapakita natin sa Panginoon kung paano natin siya pinapasalamatan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, yes, Lord, and I wait on you. Let's sing.
sa Panginoon. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Let's sing, I'll sing to you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Yes, Lord. To God. Let's be seated and let us continue to worship our Lord in our prayer. Our dear, loving Heavenly Father, we come before you. We thank you, Lord, for your love. Truly that we don't deserve your love because we are sinners. And yet, you have pursued us. You have given your only begotten Son to come down here on earth so that we as sinners will be given an opportunity to be saved.
by grace, by faith, and your Son, our Lord Jesus Christ, gave His own life on the cruel cross, bloodied and suffering so much. But He did not give up because of His love for us. As He has said, greater love has no man than this, that a man gave his life for his friends. Truly, Lord, there is no greater love than what you have shown us. Dakila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At kaya kami narito, Panginoon, sapagkat nais naming ikaw ay pasalamatan. We would like to honor you. We would like to glorify you. We would like to express our deepest gratitude and our worship to you because you deserve the highest praise and honor. And Lord, because of your great love for us, that you have given your life to us, we also would like to offer up as a sacrifice our bodies, our lives, our plans, our visions. We would like to die to self, and we would like to live for you. Panginoon, dalangin ko na kausapin mo ang bawat isang naririto ngayon, na aming ialay ang aming mga sarili bilang handog na buhay, karapat-dapat sa iyo. Nang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagnanais na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may pagsunod sa aming Panginoong Hesus. O Diyos, patuloy kang kumilos sa iglesyang ito na kami ay magkaroon ng pangitain upang aming abutin ang aming mga kapitbahay, kaibigan, kasamahan na hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa iyo. Na mahalin namin sila sapagkat mahal mo sila at ibinigay mo ang buhay mo para sa kanila. O God, help us, Lord, that our hearts will be moved in compassion for the people who do not know Jesus Christ yet. And we pray as well, Lord, as we listen to your word this morning, we pray for Pastor Rene, that you will bless him and use him, and that you will put your own words into his mouth, so that the word that will come out of his mouth will be coming from you and will strengthen us, encourage us, equip us for the things that you want us to do. May we honor you this morning, O God. This is our prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise be to God. And pakisabi sa katabi mo, good morning. I'm so glad you are here today. All right? And today is our Grandparents' Day. Ayan, tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang grandparent na. Ayan. Merong mga hindi pa mukhang grandparent, pero grandparent na. No? And mamaya, isa-celebrate natin yung mga grandparents natin. No? And today, we would like to know if there are first-time visitors here with us. Meron po bang for the first time has joined us? Okay, we have a beautiful lady over there from Montalban. Yan. Welcome. Welcome. Okay. And so, today, let us also welcome one another. Let us show our Christian love and family love for each and every one. I want us to please stand and let us go around
and welcome one another with this song. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. Learn to love in around in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Thank you so much. Please be seated. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dumako tayo ngayon sa ating pagbibigay, sa ating ikapu at handog. Giving through tithes and offering is an act of worship. This is in obedience to God's commandment. Ang sabi nga sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang English translation po ay, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me on this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. May pangako po ang Panginoon sa atin at sinasabi niya, subukan daw natin siya sa bagay na ito. Kung kaya tayo po ay magbibigay sa Panginoon ng ating handog at ikapu. This verse highlights faithfulness in giving in God's promise of generous provision and spiritual abundance in return. Tayo po ay magbigay ng ating alay at handog sa Panginoon. Maari po ninyong ihulog ang inyong mga ikapu at handog. Sa likod, meron po tayong offering box na nakatakda. O kaya pwede rin po i-transfer online sa SEC Bank accounts or GCash na nakikita po ninyo sa screen. O meron din po dyan sa brochures na inyong mga hawak. Kaya manalangin na po tayo para sa ating mga ikaputando. O Diyos, aming Ama, na nagkakaloob sa amin ng pangitain sa iyong mga layunin at kalooban. Tulungan mo kaming magamit ang mga kaloob na saliping ito sa pagsusulong ng mga gawaing makagdudulot ng pag-asa sa iyong bayan. May kagalakan naming itinatalaga ang lahat ng ito, ang bunga ng aming pagpapagal na iyong pinagpapala. Ipadama mo nawa sa amin ang iyong banal na espiritu upang lumakas kami sa paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, so ngayon po ay tutuloy natin. We're going to continue on with our sermon series, Excellent Wisdom. These are sermons based on the Proverbs of King Solomon, the wisest man on earth. And so today, our message will be about words that build and words that wound. And we are so blessed to have with us once again, Pastor Rene Futalan. And praise God that nakasama po natin siya uli. So brothers and sisters, let us welcome Pastor Rene Futalan. Ayan, nakahabol. Hirap kumuha ng grab ride. Anyway, so salamat muli at nakabalik. And we will, as Pastor F said, continue with SCC series of messages in the book of Proverbs. Okay. Dali. Ayan. So, bago niyan, Happy Grandparents Day muna sa lahat. Okay, sino ang mga lolo't lola na ngayon? Ayan, si Kuya Kim at si Ate Ces. Parang hindi pa, no? Pero lola na siya. Lolo na siya at lola na. Ako, may isang apo, si Pastor F. Magdadalawa na. Tama? Okay. Girl ata yung pangalawa no? Wow. So, boy and girl. Ayan. So, tingnan natin, sabi rito sa isang quote, grandparents are the best kind of superheroes. Agree or disagree? Agree? Superheroes na yan. Okay. Sabi rito, wise. Yeah, they have the wisdom, right? Yung mga good grandparents. Kahit hindi naman masyado. Sinners that we are. Loving and always there when we need them. Tama. Okay. Kaya tayong pinag-iiwanan ng mga apo. Namamasyal yung mga magulang minsan. Pero ang maganda sa mga tawag dito, lolo't lola, pwede mo isauli sila, di ba? Pagpagod ka na, okay. Taga-spoil lang. So, hindi ko maano yung aking PowerPoint. Okay, anyway, it's there. So, kaya kailangan natin ang wisdom ng mga lolo't lola, no? At talagang kailangan ng mga magulang yung tulong ng kanilang magulang at kanilang mga biyanan, no? Kaya wag aawayin ang biyanan, no? Mamahalin sila unang-una para kung ano man maipapamana, matanggap nyo at makapag-alaga kayo ng apo, no? So, maganda yung mga tawag dito, mga pangaral, no? Words of wisdom from our grandparents, no? That we can actually pass on to the next generation, no? So, magandang, ang tawag dito, duty, no? Legacy ng mga grandparents to live with their grandchildren. Whatever they have experienced, no, as they journeyed through life. Sabi nga nila, experience is the best teacher, no? At sa book of Proverbs, ito ay mga bunga ng karanasan ni Solomon at ibang authors ng Proverbs. Ito ay mga gabay, no? Ang Proverbs po
ay hindi mga utos. Ang Proverbs ay hindi mga pangako. No? Ito ay gabay at patnubay. No? Na natutunan, naranasan ng mga sumulat ng aklat. No? Kagaya ni Solomon. At ang pinaka-tema ng Proverbs, alam natin, is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Yun ang pinaka-puso, kumbaga, ng Proverbs. So habang sila'y sumusunod sa Diyos at sumusunod sila sa mga pamantayan ng Diyos, no? May takot sila sa Panginoon, no? Sumasampalataya sila sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba, kumakapit sa Panginoon, sa anumang sitwasyon sa buhay, natututo sila, no? Kung paano maging matagumpay. No? At ang ginawa nila, sumulat sila ng mga proverbs na to. Para iwan sa atin, parang gabay. Pero hindi ito garantiya, no? Na pag sinunod mo, yun ang mangyayari. No? Hindi siya pangako. No? Kasi minsan ang ginagawa natin, pag tumitingin tayo sa Proverbs, sabi, utos to, dapat sundin. Hindi. Siya ay guide, patnubay lang. No? At minsan may mga sinasabi, ang may akda na pag ginawa mo ito, ganito ang mangyayari. Pero minsan sa aktual na buhay o sa realidad ay hindi. So hindi siya nagbibigay ng pangako. Na all the time, pag ginawa mo ito ang mangyayari. No? Pero gayon pa man, meron tayong mga gabay, no? na mapupulot sa aklat ng kawikaan na pwede nating ipamuhay. No? Gawing pamantayan para maging matagumpay ang ating kaugnayan sa Diyos, ang ating kaugnayan sa ating sarili, at ating kaugnayan sa ating kapwa. So, isa sa mga paksa na maraming tinalakay ang may akda ng Proverbs ay sa area o sa bahagi ng pagsasalita. Alam naman natin na marami sa tao na kumbaga napapahamak, no? Dahil sa kanyang pananalita. Di ba? It's either sa nilalaman ng kanyang sinasabi o maganda man ang nilalaman sa paraan ng pagsasabi nito. No? Sa palagay ko, nakita nyo naman, no? Yung mga nangyari sa nakaraang araw. Di ba? Sa ating politika, no? Na talagang anong ginagamit ng mga kongresista at senador at mga kontratista ang kanilang salita. At dahil sa salita, makikita natin sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng hindi totoo. So tingnan natin, selected verses ito from the book of Proverbs. So, okay, words that build. Ano yung mga words that build? No, sa Proverbs. Words that build are the words spoken thoughtfully, pinag-iisipan, carefully, maingat ang pagsasalita nito o pagpapahayag nito, and wisely. No, marunong, may karunungan. Ibig sabihin like a wise advice. Words considered before spoken. No? Mahalaga yun, ano? Yung bago mo bibitiwan ang iyong salita, ay iisipin mo muna. Sabi nga nila, pag naibigkas mo na yung salita, ang hirap ng bawiin. Words discerned when silence is best. May pagkakataon na hindi kailangan magsalita. Kailangan manahimik. No? Kasi dahil sa pagsasalita,
nabibisto. Kitang-kita sa mga investigasyon. Dahil sa mga salita na salita, nabibisto sila. No? Minsan, kailangan, there's wisdom in, keeping silent. No? And is issued for wise advice. Words is spoken, no, for wise advice. Okay. Okay. Dapat ang ating tech nakatingin sa akin. Okay. Next, please. No. Oh, hindi niya na rinig yung aking mga salita. Ay, may ano ba? Tech problem ba? Okay. So we have references here, no? No. Kagaya ng mga words is spoken thoughtfully, carefully, and wisely. One reference is in Proverbs 10:19. It says, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Sa Tagalog, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit, ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Diba? Totoo yan. Kaya sabi ko kay Syra, okay lang. Kunti lang salita. Mas marami daw magsalita ang babae kaysa sa lalaki, di ba? Pero maganda yan, no? Kung maraming salita, I think there is one Proverbs in English that we have, less words, less mistakes. Diba? Kailangan yan, no? Next, Proverbs 11:12-13. Sabi dito, whoever derides or ridicules their neighbor has no sense, but the one who has understanding holds their tongue. No? A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Sa Tagalog, ang ganda kasi sa Tagalog eh. Okay. Ang kapos sa kaalaman ay humahawak sa kapwa. Ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang may tatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. O, mahirap. Mahirap talaga ang mga marites, di ba? Sa iglesia. Alam mo, no, ako yung nagpastor sa probinsya. Nung dumating ako, isa sa kanilang tawag dito, ugali, yung pagchichismis. Alam mo sa iglesia, maraming chismoso at chismosa. So, hindi lang ito sa ating kapitbahay at sa opisina. No? At ang ginawa ko, ako ay nagbigay ng sermon patungkol sa chismis. At sabi ko, kung meron kayong gustong sabihin sa akin, andito naman po ako sa aking opisina, pwede niyo akong kausapin kesa sa padaanin pa sa iba. Hindi madali yun. Oo. At sabi ko, ganito ang ginawa ko. Pag may nababilitan akong chismis, binibisita ko sa bahay. Ang maganda nung kami lang mag-uusap, pakakainin ka pa. Di ba? Kung baga, nalamangan mo ako, chinismis mo ako, pero at least, pinakain mo ako. Di ba? Meron pang isang chismosa, pati sa DCAS, pinagkalat pa ako. No? So, alam mo,
nung inaddress ko yung problema sa iglesia patungkol sa pagchichismis, unti-unting nawala. No? Unti-unting nawala. Natatakot sila dahil bibisitahin ko at natatakot sila magkakagasto sila sa pagpapakain sa akin. So that's it. Another reference. Let's see, kapatid. Sabi rito, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The soothing tongue is a tree of life, but the perverse tongue crushes the spirit. The heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. Ang ganda ito. The soothing tongue is a tree of life. Tree of life. Kasi it's a source of nourishment. No? Di ba? Pag maganda yung mga salita mo, nagkakaroon ng buhay ang isang tao. No? No? Pero, at hindi nalulumo. Pero kung ang dila natin ay tunay na nagsasabi ng isang bagay na hindi totoo at kahit hindi totoo ay pinaninindigan natin na totoo at ikinakalat natin, talagang madudurog ang espiritu ng isang tao. No? Maaring humingi ka ng tawad. Pero sabi nga, the damage had been done. No? Sa Tagalog, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Totoo naman, di ba? Minsan, may galit na galit sa akin. No? Galit as in really galit. Malumanay lang ako. Na-realize niya ata, bakit itong taong ito, galit na galit ako sa kanya. Hindi naman ako pinapatulan. At malumanay pa rin yung salita. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. No? Maganda. No? So, ako naman talaga malumanay magsalita. No? Parang Ilonggo, di ba? Yung papatayin kita, gano'n. Kahit papatayin mo na, no? Pero maganda, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit. No? There was one time, nakapila ako sa National Bookstore. Merong isang sumingit, galit na galit yung siningitan. Galit, as in galit na galit. No? Ang ginawa ng sumingit, pumila ng ayos, galit na galit pa rin yung isa. Pero wala siyang sinasabi. Eh yung galit na galit, napahiya ata kasi galit na galit siya, hindi naman siya pinapatulan. Tumigil. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Totoo yan, no? Di ba parang sinasabi natin, pwede ba suntukin mo na lang ako, wag mo na ako pagsalitaan. No? Yung verbal abuse is really damaging, no? Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di naiisip ng masama ang kanyang sasalitain. Lalo pag galit, may galit pag tendency mo is magsalita ka agad. Ano sabi nila? You count 1 to 100 first before you respond. Sa katulad ko, na minsan, napaka-strong ng sense of justice. Gusto ko, pag pinagsalitaan ako hindi maganda, may tendency ako na, tawag dito, barahin ka agad. No? Pero I've learned through the years to just, remain silent. No? Pag-isipan muna ang sasabihin bago ibulalas. Next, please. Proverbs 16:20, the hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Sa Tagalog, sabi niya, iniisip ng matalino o marunong ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang,
akitin. No? No? Sa isang pastor, sa isang iglesia, siyempre, makikitungo ka sa lahat ng mga leader, ano? At bawat leader ay may opinion. At minsan, kasalungat sa opinion mo. O kasalungat sa programa mo, di ba? No? Na minsan, paano ko sila makukumbinsi? No? Maganda ito, no? So, iniisip ng matalino na marunong, ano ang gagawin ko para mailahad ko ang gusto ko mangyari sa iglesia, halimbawa, no? At matanggap nila. Dapat pag-isipan. At pwede naman pag-isipan. At nakukumbinsi sila pag dadahan-dahanin mo. Kasi merong mga opposition sa church, no? Na talagang, hindi, ito yun. Ito ang gusto ko. No? Hindi pa pwede yan, pastor. What I've learned, lalo na, okay, sa APCOP, as chairman of the board for 20 years, hindi madali. Kasi maraming opinion. At matatalino rin sila, di ba? Pero what I have to do is to talk. Talk to them. Ipakita yung mga pros and cons, no? Ipanalangin. And then, pag nakita naman nila ang mga advantages at disadvantages of options, pagtsatsagaan mo lang ipaliwanag sa kanila, makikita nila, like from the biblical standpoint, sabi nila, ay, oo nga, pastor, ito yung tama. Pero matyaga dapat, okay? Pag-isipan na maayos. Okay. The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Next, please. Starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before dispute breaks out. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang ganda, very. You know, when you're interpreting a Proverbs, you always read it over and over again. You reflect. No? Ano bang sinasabi ng Proverbs? No? And then, reflect. When you reflect, you have to be conscious of the images. No? Sa Hebrew poetry, mayroong tinatawag na parallelism. No? Ang iba ay synonymous. Yung unang linya, rini-reinforce ng pangalawang linya, magkapareho ang diwa. Mayroon namang tinatawag na synonymous at yung opposite. No? No? At yung isang linya, kinukontra yung, ang pangalawang linya, kinukontra yung unang linya. Meron namang antithetic ang tawag doon. Meron namang pinupunuan ng pangalawang linya ang unang linya. Kaya maganda. No? When you're interpreting Proverbs or poetic literature, maganda malaman yung mga poetic devices like parallelism. No? So, eto ganun yun. No? This is a synthetic parallelism. Yung unang linya, sinusundan ng pangalawang linya. No? Or this could also be a synonym, what do you call this? Synonymous parallelism. No? Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Yung picture na yon, when you reflect mo yung image, and you can get the meaning of the proverb. No? Okay. So, pag alam mo nang may away, umiwas ka na lang. No? Di ba? Mas mabuti ang umiwas. Kesa umpisahan mo, at pag inumpisahan mo, hindi mo alam kung paano tatapusin ito. No? Halimbawa, just recently, meron sa aking nagsabi, Pastor, mali ang ginawa mo. Tiningnan ko, sabi ko, mali nga. No? Sa halip na magmatigas, sabi ko, patawarin mo ako. I wrote a note to her. No? O pagkatapos nun, finorgive niya ako, tapos ang away. Wala na. No? No? So sabi ko, mali. I did not
exercise discretion here, no? No? So mali talaga ako. Sabi ko, katapos nun, wala na. No. No. Alam mo, maganda sa Panginoon kasi pag inaamin mo yung mali, binibigyan ka naman ng biyaya, no? Di ba? Para kung ano man ang resulta nito ay pwede mo makayanan at pwede ka pa rin magpatuloy. Di ba? God opposes the proud but gives grace to the humble. At nung sinabi ko yon, pinatawad niya ako, wala na. At tapos, kung pinatulang ko yon, nasa Facebook pa naman. Di kinuyog na ako at binash na ako at kung ano-ano. Pero the moment nakita ko, ay, magsasanito ng isang away na hindi maganda. So right there and then, bago pa man sumiklab ang digmaan, bago pa man magkaundoy, ayan, sinarado na yung dam para hindi bumulwak yung baha. Next, please. The one who has knowledge uses words with restraint. And whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they kept silent, and discerning if they hold their tongues. Sa Tagalog, tingnan natin. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. No? Tingnan mo si Lito Lapid. Hindi nagsasalita. Napakarunong ng taong ito. Kaya, di ba, ibig sabihin mga talaga, kahit hindi marunong at hindi ka magsalita, talagang parang, parang ang runong-runong nito. Kasi sa marunong ka nga, daldal ka ng daldal, mapapahama ka pa, di ba? Okay. So, wag naman natin siya gayanin. Okay, ready? Next, please. Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Alam mo talaga, sabi nga di ba sa James, napakaliit ng dila. Pero talagang parang ng kabayo, no? Siya ang nagbibigay ng direksyon sa buong katawan. Next, an honest answer is like a kiss on the lips. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Sa Biblia, ang kiss ay expression of friendship and affection. Ang sinasabi lang ng Proverbs dito, kung honest ka, no, sa iyong sagot, sa iyong pananalita, tapat ka, talagang, marami kang, mawiwili sa iyo kasi kaibigan ka nila. Kasi ang isang kaibigan na tunay ay nagsasabi ng tapat. No? Ang tunay na nagmamahal ay nagsasabi ng tapat. Di ba sa Proverbs 9, open rebuke is better than hidden love. Okay? Pero wag nyo gagamitin dito sa girlfriend nyo, ha? And honest is like a kiss on the lips. So this is not a literal. It's a figurative language. It expresses affection. Honesty is a demonstration of affection. Honesty is an expression of a loyalty or friendship. No? Pag tunay kang kaibigan, kaya pag may kaibigan ka na gano'n, i-treasure mo siya, i-appreciate mo siya, no? Kasi minsan naman, pag meron tayong kaibigan na nagsasabi ng tapat, nagagalit tayo. No? Mahirap. No? Next, please. The other other words that build. Words spoken truthfully, yet lovingly.
Words spoken honestly while seeking to encourage. No. What are the references for this from the book of Proverbs? Sige, kapatid. The lips of the righteous know what finds favor. Ang salita ng matuwid ay palaging, angkop. No? Maganda yan, Ibig sabihin, talagang titingnan natin palagi kung ano magiging angkop sa taong ito at magiging angkop sa sitwasyon. Di ba? Kasi kahit napakaganda ng sasabihin mo, at tama, pero hindi angkop sa tao, hindi angkop sa sitwasyon. Di ba? Totoo yan, no? Ibig sabihin, sa mga Pilipino, okay, sabihin mo sa akin ang totoo, pero pag-aaralan mo kung paano mo sasabihin. No? Importante yan. No? Kahit napakaganda na sasabihin mo, kailangan pag-aralan mo, paano ko ito sasabihin? Kailan ko ito sasabihin? No? Pag-aaralan natin. Okay. Next, please. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Ganda. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Naranasan niyo na ba ito? Bilang pastor, maraming pagkakataon na gano'n, no? Na kahit talagang pag-aaralan mo, no? Kasi may salita na very abrasive, di ba? Nakakasugat, nakakasakit, no? Kaya kailangan pag-aralan ng mabuti, no? Pero naman, pag naisabi mo ito ng maayos, no? Na hindi nakakasakit, hindi abrasive, no? Ay sa halip na siya ay magalit o magtampo, mas lalong nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy. O ito namang kondisyon niya sa buhay ay nagiging maalwan, sa kanyang pakiramdam. Next, please. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers up. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. No? Ngunit, ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Very good, no? No. So, lalo na sa mga panahong ito, di ba? Ang daming issue sa ating lipunan, ang dami talaga, no? At hindi natin makakaila ang iglesia ay apektado sa mga isyong ito. No. Sabihin natin, may korupsyon sa gobyerno, pero sa iglesia din ay may korupsyon din. At paano mo ito pakikitunguhan? Paano mo iruresolbahin? No? Pero maganda dito, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Good news. No? Kaya talagang magiging maingat ka kung ano ang bibitiwan mong salita. No? No? Kaya palagi sinasabi natin, okay? Ano muna? Good news muna. Good news. Bago yung, but these are the things that you can improve on. Di ba? Yun ang ginagamit natin, usually. Especially when rebuking a person. O kahit si Apostol Pablo. O di ba napakapasaway ng iglesia ng Corinto, di ba? Corinto, no? Napakapasaway, kuripot pa. Oo. So, mayaman na kuripot. Pero nung sumulat siya, ang ganda. Ipinuri niya muna ang mga taga-Corinto. Napaka-gifted nyo, bla bla bla, no? Pagkatapos noon, sinabi na niya yung tunay na issue. O kahit kay Philemon, di ba?
Nung sumulat siya kay Philemon, tungkol kay Onesimus, anong muna? Pinuri muna si Philemon, no? Talaga. And then after that, tinako niya yung tunay na issue. So, magandang balita muna. Pasiglahin muna. And then, maya-maya, ibigay na natin, ito po yung tunay na issue. Next, please. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Appropriate, no? Yung salita. Bitawan natin, no? Ako very careful. Alam mo kaya, minsan, pag ako ay nagko-confront ng isang tao, I call it carefronting, no? Madalas sinusulat ko. Kasi pag naisulat mo, talagang mapag-aaralan mo yung precise words to use, yung diction. Di ba? At kung paano mo i-phrase yung mga sentences mo. No? Kasi, usually, pag galit ka at verbal, mabubulalas mo. Minsan hindi mo na pag-isipan. So what I would usually do is to write it down. At pag nakasulat, andyan naman yung misis ko, papabasa ko sa kanya, okay na ba to? Or may mga leaders sa church, okay na ba to? No? May comment sila. Ikikritik nila yung letter ko. Bago ko, ipadala. No? Para maingat. No? Kung talagang angkop na sagot sa isang, halimbawa, sitwasyon. No? Okay, ingat. Matalinong pananalita. Okay. Next, please. Gracious words are honeycomb, sweet to the soul, and healing to the bones. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampulusog ng katawan. Sino rito ang gustong-gusto yung honey? Sa aming town, sa Irusin, Sorsogon, yung katabi, ang daming pulot-pukyutan. Talagang marami. Nagbibenta sila ng galon-galon. No? At ang sarap ng honey, di ba? Oo. Remember yung si Jonathan, nung nagkikipaglaban sila sa mga Pilistino, and they were so distressed, gutom na. Kaya lang sabi niya sa Saul, bawal ha, fasting tayo ngayon, fasting. Pero hindi naman alam ni Jonathan magpa-fasting. Pero nakita niya may honeycomb, ang ginawa niya sa staff niya, dinukit niya, kumain siya ng honey, at anong nangyari? Ang kanyang paningin ay naging mas maliwanag, no? At yung kanyang lakas, lumakas siya. No? Itong naiisip ko dito. No? Kaya in the Bible, kahit sa Psalm 119, sa Psalms, palaging sinasabi na ang iyong salita ay parang pulot, pukyutan. No? Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Okay. So pag nakikitungo kayo sa tao, talagang sana lahat ng lalabas ay parang honey, no? Hindi yung pag lumabas parang ampalaya ang dating, no? Ang pait-pait. Sa halip na mabuhayan, nanlumo. Mas lalong nanlumo. Pero kahit yung di ba sa atin, pag ikaw ay, ako ay diabetic, pag nangihina, pag may chocolate, biglang lumalakas yung mga bata. Pag pinakain mo ng chocolate, naging hyperactive. Tapos sana ganun ang salita natin, na talagang wow, nabubuhay, no? At matamis ang panlasa, no? Nagbibigay ng kalusugan sa katawan. Next, please. Through patience, a ruler can be persuaded, a gentle tongue can break a bone. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy, nababagabag, sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat. This is very a good guide, no, for us. No? So, as I was saying a while ago, sa church, if you're a pastor, ang dami. Di ba? Ang daming mag-o-oppose.
Pero, ang maganda, no? Pagtiyagaan lang natin, no? Ipaliwanag sa kanila. Nadadala naman sa paliwanag, sa magandang paliwanag, at sa panalangin, no? At pag nakita naman nila ang dahilan o ang kapakinabangan ng sinasabi mong programa o suwestyon, they're willing to what? Take it in. At nahihikayat sila. Okay. Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of friends springs from their heartfelt advice. Ang langis at pabangoy, pampasigla ng pakiramdam. Ngunit ang kabalisahay, pampahina ng kalooban. I think some of you, pero lang sa may allergy, may mga allergy sa perfume allergic, no? Pero usually, pag yung langis, no? At pabangoy, pampasigla ng pakiramdam, no? Okay, kaya, di ba sa James, yung mga elders, kailangan yung may oil for healing, no? Di ba? Oo. Yung may mga sugat, di ba? Anong ginagawa nila? Paano nila? Oil, no? O kahit sa atin ngayon, di ba yung anong tawag doon? Virgin coconut oil. Napaka-effective, no? And then pabango. Kahit anong klaseng pabango. Pero may pabango na talagang pampaalang. Kasi, nare-remember ko si Kuya Orly, binigyan ako ng pabango pero hindi ko gusto. Pero ginagamit ko pa rin, pampaalang. So, sa paalang, ay, naku Lord. So, kailangan ng pabango. No? Talagang nakakapagpalakas ng kalooban. No? Okay, next please. No? Words that won. What are the words that won? There are two classifications or categories. First is words that are spoken maliciously and manipulatively. No? Words laden or filled with wrong motives, gossip, slander, and a desire to twist truths. No? Di ba? So, kaya ako palagi, alam mo, pag nagsasalita tayo o may kakausapin tayo, pag hindi ako sigurado, sabi ko, Lord, can you purify my motive? Kasi minsan, hindi malinis ang motibo mo. No? Ano ba talaga ang motibo ko? Pwede ba linisin mo muna bago ako makipag-usap sa Kanya? Is it galit? O gusto ko maghigante? O gusto ko ipakita sa Kanya na ako ang tama at siya mali? No? What's really my motive? O mahal na mahal ko talaga siya. Na gusto kong matulungan siya. It's wise, no? To really pray to God and ask the Holy Spirit to purify your motive, no? Before you talk to a person or like say a word, to him or her. No? Kasi minsan wrong ang motive. Okay, manipulative, of course, malicious. When you say malicious, mayroong evil motive. Di ba? Malicious. Gossip. Pag gossip talaga, malicious yun eh. Di ba? Slander, lalo na, no? And desire to twist the truth. Manipulative. No? Napaka-manipulative. No? Di ba? May mga taong ganon na magsasalita, paiyak-iyak pa. No? Pati uhog, tumutulo talaga. Pinag-aaralan nila eh. No? Kasi gusto nila i-manipulate ka. No? Totoo. So, what are the Proverbs, no? That we can find in the book of Proverbs. A troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth, who winks maliciously with his eye, signals with his feet, and motions with his fingers, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up what? Conflict. Sa Tagalog, maganda. I think sa Tagalog, sabi dito, taong walang kwenta at taong masama. Kasinungalingan kanyang daladala. Ang mata ay ikinikindat o kaya ipipikit. No? Na beautiful eyes pa, no? Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit.
Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Wow, ang ganda. Tagalog. No? So, kunyari, napaka-manipulative, no? Ganito kunyari, ganyan, no? Napaka-passionate. Ah! Yung pala ay nanggugulo na. No? At marami, sa iglesia merong ganyan, no? No? There are people sa church na mga smooth talkers. Na pag kinausap ka sa harapan, parang ang ganda-ganda, di ba? Pero pag talikod mo, sinasaksa ka. No? No? And they stir up dissension or division sa church. Mag-ingat tayo. Please, next. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. No. No. Sa palagay ko naman, kahit sino, no? Talaga. Nakakainis yung mga taong mayabang, no? May mga taong ganyan na pag nagkikwento siya ang bida palagi, no? No? Pag may opinion, gusto ang opinion niya ang masusunod. At pag mayroong opinion na iba, hindi man lang pag-isipan, no? Igigiit ang kanyang sariling opinion, no? Mayabang, no? Okay, at minsan nasukol mo na talagang halimbawa, nagsisinungaling siya, paninindigan pa rin niya na hindi siya nagsisinungaling. Minsan, kaya alam mo, ang hirap sa iglesia, halimbawa, magdidisiplina ka ng isang miyembro, nakita mo na, may ebidensya ka na, denied to death pa rin. Nahirap. No? Next, please. Okay. A perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friends. Totoo naman yan, no? I think that is self-explanatory, no? Pag mayroong mga baluktot ang pag-iisip, talagang magkakagulo. At pag mayroong mga chismoso at chismosa, sa halip na mapanatili ang pagkakaibigan, sila ay naghihiwalay. No? Ang chismis talaga, kailangan i-address sa iglesia. Alam mo, kung meron kang sasabihin sa isang tao sa church, sabi naman sa church, di ba? Sabi ni Jesus, kung meron kang reklamo sa isang tao, puntahan mo siya in private. No? No? Di ba? Kung hindi makinig, magdala ka ng dalawang witnesses. Kung hindi, idalin mo sa church. Merong proseso. Hindi yung hihiyain mo sa publiko. No? Ang maganda, kausapin mo siya. No? No? Pag mayroong sa akin nagchichismis, sabi ko, isasama kita ha. At paninindigan mo yan. Kasi kung hindi mo paninindigan, hindi ako makikinig dyan sa chismis. At nagwa-back out sila. Matapang ako eh. Sabi ko, totoo ba yan? Sige. Pwede ba? Samahan mo ako. I will confront. Kasi minsan, nagchichismis lang pala. Gusto lang sirain. Pero pagdating na, walang courage to confront. At kailangan sa isang pastor ganun eh. Kasi kung hindi, masisira ang iglesia. Next, please. The word, like a club. Okay, like a club or a sword or a sharp arrow is one who gives false testimony against a neighbor. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo, o palasong pumapatay. Wow, these are strong words, strong images, no? No? Di ba?
sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay katulad ng tabak, no? Sabi ko parang batuta to na talagang pupukpukin ka hanggang sa mamatay ka. Those are strong images, no? So a person who is a false witness, para siyang tabak, para siyang batuta, para siyang palaso na pwedeng pumatay sa isang tao. Next, please. Without wood, a fire goes out. Without a gossip, quarrel dies down. As charcoal to embers and as wood to fire, so is a quarrelsome person for kindling strife. Tagalog version, kapatid. Namamatay ang apoy kung ubus na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. O, di ba may mga, ano tawag doon sa Tagalog? Mga ano nanunulsol, yung mga, oh, sige, ay talagang ganyan yan, no? Di ba? Sabi, alam mo ba si ano? Ay, nako, talaga, ganun talaga yan, no? Sige, sugurin mo. Yan, mga ganun, no? Pero, pag walang nanunulsol na papatay, ganun ba? O sige, pakinggan mo lang, no? Sa leadership, napaka-ano yan napaka-common. May mga sumisip-sip, di ba? O, sasabihin sa'yo, ay, gano'n, alam mo ba, Pastor, si ano, buti ka pa. Ang gagawin pa niya is, i-build up ka muna. Buti ka pa, Pastor, ang bait mo. I mean, lifestyle mo ay ganito. Pero, tingnan mo yung ano, ganito siya, no? Pag sinulsulan mo yon, nako, patay na. O, ang palaging sinasabi ko, ganun ba? Alam mo pala, puntahan mo ng diretso siya. Ba't mo sinasabi sa akin? Di ba? Ibig sabihin, pumunta ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya, sinasabi mo sa akin. No? Kasi minsan, nagsasabihin kung sinabi niya sa taong kinikriticize niya, pag nagharapan na, nagdi-deny. Kaya ako maingat ako. Pag may confrontation, kailangan may witness. Pag may confrontation, may nakasulat ang lahat. Kasi, pag time na may investigasyon na, dapat mayroon akong saksi. At lahat ng pinag-usapan namin nakasulat. Ito ang nakasulat. Wala siyang pwedeng i-deny. May mga tao na gano'n. Kung ang bagay na didikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ito yan, no? Kailangan. No? Pero sa barbecue, okay lang to, di ba? Pero sa mga usapin, hindi pwede. No? Pag meron ng nunulsol at nagrararara, rooting for you, para awayin yung kabila, ay wag mo nang patulan. No? These people are really quarrelsome and avoid them. Next, please. Words that wound. Okay, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. Like a coating of silver dross on earthenware are fervent lips with an evil heart. Let's see the Tagalog translation. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan, masarap namnamin. Ay, totoo naman! Di ba? After the service, di ba? Sabihin, ano ba naman ang sermon ni Pastor Rene, no? Ang haba. Sabi ng pastor kong kaibigan, okay. After the sermon, over lunch, ang pinagpipiestahan yung pastor at ginagawang lechon. Okay? Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Wow. Madaling matuklap. Pag may lead pa, dangerous to your health. Kaya may ingat kayo magbili ng mga kaldero. No? Kasi minsan, di ba, nagre-react yung acid dun sa mga kamyas at detrimental to your health. No? Ganun din. No? Okay, next. Enemies disguise themselves with their lips, but in their hearts, they harbor deceit. Though their speech is charming, do not believe them.
for 7 abominations fill their hearts. Tagalog, please. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. As I was saying, mga smooth talkers, di ba? Oh, ang dami yan sa church. Lalapit sa iyo, Pastor, ang ganda naman ng iyong suot. Ang ganda naman ng sermon. Pagtalikod, salbahe yung pastor na yun. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. You know, it's really a matter of the heart, no? If your heart is not right, no? Sabi nga, the heart of the matter is the heart, no? Kaya kailangan talaga, sabi ko nga kanina, purify my heart, O Lord, no? No? Maganda. Tingin, kita pa naman ng Diyos ang ating puso. Hindi naman natin maitatago sa Kanya. Itatago natin sa church, o sa kaibigan natin, sa sinong mga tao around us. But of course, the Lord knows our hearts. The Holy Spirit searches our hearts. And we should really be afraid. No? No? Kasi on Judgment Day, kahit mga Kristiyano, i-reveal yung mga hidden secrets ng kanilang mga puso. Next, please. Their malice may be concealed by deception, but their wickedness will be exposed in the assembly. Whoever digs a pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will not back on them. Tagalog, please. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Okay. Kahit itago mo, no? O, itago mo yan ay tago ka ng tago, mangangamoy din yan sooner or later. You deal with it right away. I've learned that sa buhay Kristiyano ko. If you have a problem with somebody, deal with it right away. If you need to ask for forgiveness, ask for forgiveness. But deal with it right away with the person concerned, no? Privately, rather than gossip about it, no? At nang sa gayon, marisolbahan ka agad. Otherwise, it will get worse. At you'll soon find out na grabe na pala yung tawag dito, damage na nagawa. Kahit i-control mo yung damage, mahirap na i-control. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Okay. Kita ko sino ba yun? Si Haman at si Mordecai, Oh, wow. Okay. Oo. Talagang bumirang sa kanya ang kanyang ginagawa. A lying tongue hates those he hurts, and a flattering mouth works ruin. Okay, next please. Words that wound. This is a second category. Words spoken deceptively and destructively. Words filled with lies, curses, quick-tempered words, which can lead to rebellion and destruction. What are verses from the Proverbs that we can use to support this? Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. Ang nagtatanong ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. No? Huwag mo lang siraan, no? Kahit minsan tayo talaga gusto mong siraan, di ba? At masarap naman magsira ng tao. Pero wag na lang, no? So, kausapin na lang, no? At kung ano ang angkop na paraan, no? Pananalita para i-deal yung issue gawin. Next, please. With their mouths, the godless destroy their neighbors, but through knowledge, the righteous escape. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Okay. As I said, the very theme of Proverbs is the fear of the Lord. No? Pag meron po tayong takot sa Panginoon, when we say the fear of the Lord, that means
we believe in the Lord. We love and obey the Lord. We serve and worship the Lord. And we cling unto Him. No? At siya ang ating pamantayan, ang kanyang salita ang ating pamantayan. No? So sa lahat ng mga verses na to, ang karanasan ng authors ng Proverbs ay may takot ako sa Panginoon, kaya gagawin ko ang mga bagay na ito. Kaya palaging may contrast. Ano pagkakaiba? Yung matuwid at yung masama. Para ipakita niya na, there is wisdom in this. No? At there is folly in what those who do not have God in their hearts. No? Next, please. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata. Ngunit ang mga matalino o marunong, no, may takot sa Diyos, di pansin ang pagkutya. No? Okay. So, kailangan yan, ano? Lalo na paggalit, sabi ko nga kanina, no? Pag naiinis, at lalo na Kuya Kim, pag matanda na, mainisin na ang matatanda, no? Yung tolerance nita, di ba? Mainisin na, lalo pag na-stroke. Irritable sila, no? Pero sana naman kahit tayo ay matanda na, maging pasensya pa rin, ano? Pwede pa rin habaan yung pasensya, no? At hindi pa rin ipahalata, no? Yung pagkainis. Next, please. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. I think we had this a while ago already. Next, please. Okay. Yes, we also used that kanina. But the perverse tongue, okay? Whoever would foster love covers over an offense. And this is the words that won. But whoever repeats the matter separates close friends. I want to remember ko yun sa 1 Corinthians 13. Love does not cover a record of wrongs. Di ba? Love covers a multitude of sins because you are willing to forgive and forget. You don't allow the sins of others to control you, to have a hold on you. Di ba? Ito yun, no? So, di ba may nakakainis? Di ba yung nagpatawaran na kayo, then next settlement, uulitin niya, uungkatin uli, no? Parang sirang plaka. Sirang plaka ka ba? Pwede ba? Di ba? Lalo sa mag-asawa. Pwede, nangyayari sa mag-asawa. Kahit sa church. Di ba, pastor? Di ba, elder? Ganun na rin ang ginawa mo noon? Patay, no? Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. But whoever repeats the matter separates close friends. Okay. Alam mo, kung gusto mo magkaroon ng kaibigan, tatakpan mo yung dalawang mata mo. Kasi walang kaibigan na perpekto. Love covers a multitude of sins. Next, please. Starting a quarrel, okay, we've done that kanina. But you know, these are the words that won, no? Okay, next. A gossip betrays the confidence, so avoid anyone who talks too much. Sino ang makapagsabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay nagsapaan kahit isang saglit? Avoid anyone who talks too much. No? Okay. Meron ba kayong ganon, tao? Sa SEC naman ata wala masyadong ganon, ano? May kunti lang. May mga tao na, they talk too much. Yung pala, nang bibingwit ng pwedeng maibalita sa iba. No? Next, please. Like a north wind that brings unexpected rain is a sly, backbiting tongue which provokes a horrified look. Kung paano ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang
paninira ng karangalan. Ayan. Backbiters. Alam mo na backbiters, di ba? Yung, sinisiraan mo yung isang tao dahil wala siya sa harapan mo. No? Sana hindi tayo ganon. Ha? Mga Kristiyano, hindi dapat ganon. No? Kung maninira ka, ay wag na. Next, please. Next. I think this is the last. Sige kapatid, this is the last. Okay. Ito ay command. So this is a lifestyle, no? Na dapat natin pinapamuhay bilang Kristiyano. Sabi niya, therefore, each of you, sabi ni Pablo, must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are all members of one body. No? Alam mo, tayo ay isang katawan ni Kristo. Pag sinira natin ang katawan ni Kristo, ano mangyayari? Talaga masisira. There was this one president, united we stand, divided we fall. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. This should be our lifestyle. No? Being created or renewed in the image of God in true holiness and righteousness. Itong dapat ginagawa nating damit. Put on this one. A new clothes, no, for us. Truthfulness, no? Instead of falsehood. Panginoon, salamat, Panginoon, sa time na to na binigay mo sa amin at napaalalahanan kami ng isang napakahalagang bahagi ng aming buhay, ang paggamit ng aming dila, ng aming mga salita, no? Pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. No? At naman, Panginoon, tunay na ang aming buhay ay sabihin namin, buhay na talagang may katotohanan at katuwiran, no? At hindi kasinungalingan. No? Now, we will be living consistent lives. That what we preach, that we practice what we preach. All this we ask, Father, in the name of Jesus. Praise be to God. At marami tayong natutunan. Ang bawat isa sa atin, we can learn a lot from what Pastor Rene shared with us about speech. Words that build and words that wound. I hope and pray that before we talk, before we say anything, pag-isipan nating mabuti. Ito ba ay makakasira ng isang tao o ito yung makaka-encourage? Amen? Praise be to God. So ngayon ay maraming salamat po, Pastor Rene. Thank you so much. And today, we would like to give you some announcements. On September 27, we'll have our baptism. No? So, nakaschedule na po ito sa Antipolo, Metroview, sa swimming pool po doon. So, if you want to be baptized, please schedule. We have less than 20, baka madagdagan pa. And pag-pray po natin itong mga baptism candidates po natin. Okay? Today is Grandparents' Day. So meron po tayong video na matutunghayan. Okay, let's look at the video. Na 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 na. Thank you for your love, for your prayers, for the things you've given. How could we recount all you've done on this side of heaven? We're grateful. We wanna say thank you for all
showing us a love that's true. Thank you. This simple song is not enough. Thank you for loving us. Na, 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 na. Yeah. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, sitting on your porch swing. I can still hear your voice and the songs that... Okay, thank you so much, Sister Faye Mangalindan. So, we would like to call on our lolos and lolas. Tawagin na po natin sila, ang ating mga lolo at mga lola. Mukhang hindi pa mukhang mga lolo at lola, no? Pero, ayan, mga lolo at lola na po yan. Okay. And let's call on Pastor Bench. Pastor Bench, yan. Malapit na rin yan eh, pero siya po ang magpe-pray para sa mga lolo at mga lola natin. Kuya Evie, parang ayaw mo pang tawaging lolo, ha? Ayan. And bibigyan po natin sila ng special gift. Trip to Hawaii. Ayan, joke lang po yan. Joke. Ayan. Compress tayo dito sa gitna para makita kayo sa camera. Sige. Sige po, ating iunat ang ating mga kamay patungo sa ating mga lola at lola. Lord God, we thank you, we praise you for our lolos, our lolas. Thank you, Lord, for their lives. The gray hairs on their head, Lord, a sign of wisdom, their experience, the many years that they've seen your power, your awesome works in their lives. Lord, use these lessons, these experiences to declare your goodness, your faithfulness and power to the next generation, not only to their children, but to their grandchildren as well. And as they do so, Lord, may you receive the honor and glory, Father, for everything that you have done, because we know that you have a purpose in our lives, and that is to bring honor and glory to you. Use these lolos and lolas and their families to declare Christ's goodness and love in this world. Bless them and their families. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Picture. Picture. Alright, thank you so much. Maraming salamat po sa ating mga lolo at lola. At ngayon po ay we will be closing in a word of prayer. May I request everyone to please stand, and then we'll have our closing song after our closing prayer. Let's call on our worship team. Let's pray. Our dear, loving, most precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for your presence as we worship you. May we
may we are able to glorify your name, to honor your name. And thank you, Lord, for your word preached by your servant, Pastor Rene, that we should be careful with everything that we say, and help us, Lord, to be an encourager, to build others up rather than to tear them down. And Father, we pray that you will continue to transform our lives to becoming more like the Lord Jesus Christ. And thank you for our grandfathers and grandmothers. We pray for your continuous blessing upon them. We pray that you will give them good health and that they would continue to grow wisely and be able to teach others how they can walk in the Lord. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Amen. Let's... Ayan, tayo po umawit sa Panginoon sa ating pagtatapos ng ating worship celebration. I know you rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. And my shame is taken away. And my pain is hidden in name. I believe. I believe. I raise the banner. Now raise the banner, oh, oh, my Lord has conquered the grave, my Redeemer lives. Yes, Lord, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. And I rise with you. Dancing on this mountaintop to see your kingdom come. Let's sing from the last line. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Thank you, church. God bless us all. See you next time.